Kung anong lumalabas sa bibig mo, ayun ang nilalaman ng puso mo. Mabuti man ito o masama. Madalas, yan po ang nangyayari kapag nakapagsalita tayo ng mga masasamang salita, ng mga masasakit na salita sa ating kapwa o mga salitang hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Minsan, nasasabi nating di sinasadya o aksidente lang na nasabi, pero kapatid, ayon po sa Panginoong Hesus, ayon po sa salita ng Diyos, hindi po aksidente ang bawat lumalabas sa bibig ng tao. Sapagat ang bawat lumalabas sa bibig ng tao ay refleksyon ng nilalaman ng puso. Ano po, ngunit upang mas maintindihan natin ang mga salitang ito ng ating Panginoong Hesus ay basahin po natin ang buong context ng Matthew chapter 12. Ano po? Dito po kasi sa buong chapter 12 ng Matthew, mabasa po natin na nagpagaling ang Panginoong Hesus ng isang lalaking inaalihan ng demonyo, isang bulag at pipi. Pero imbis na maniwala po sa kapangyarihan ng Diyos sa mga Pharisees, ay inakusahan pa po nila ang Panginoong Hesus na nakakapagpalayas daw po siya ng masasamang espiritu ng demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan din ng demonyo. Basa po natin yon sa verse 24. Ano po, sabi po rito, nakakapagpalaya siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebul, ang pinuno ng mga demonyo. Ano po, grabe po, kahit nakita na po nila ang kabutihan at kapangyarihan ng Diyos, ay tinawag pa po nilang masama ang Panginoong Hesus. At hindi lang po yun, nilapastangan pa po nila ang gawa at kapangyarihan ng Espiritu Santo. At dito po nagsalita ang Panginoong Hesus tungkol sa puso at mga salitang lumalabas sa bibig ng tao. Sabi niya po doon sa verse 34, sabi niya dito, lahi ng mga ulupong, paano kayo makapagsabi na mabuting bagay, gayong kayo'y masasama? Kung ano nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng bibig. At doon sa 35, sabi po doon, mabuting sinasabi ng mabuting tao sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Kahit ano pong ibig sabihin at mensahe ng mga pahayag na ito ng Panginoong Hesus. Una, ang salitang lumalabas sa bibig ay bunga ng puso. Ang bibig ay bunga at ang puso po ang ugat. Kahit ano po ang laman ng puso mo, ayun po ang lalabas ng mga salita sa bibig mo. Sabi nga po sa Proverbs chapter 4 verse 23, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Dapat po nating ingatan ang ating puso sapagkat hindi lang po mga actions natin ang ibinubunga ng puso natin, kundi pati ang mga salita po ay galing din sa puso natin. Parang ano po yan, puno. Ano po, kung ang puno po ay mangga, hindi po iyan namumunga, hindi po yan maaaring mamunga ng santol. Ano po, ganoon din po sa ating puso. Kung ang puso mo ay puno ng galit, puno ng inggit, pride at kasamaan, marireveal po yan sa mga pananalita mo. Ano po, pangalawang mensahe, hindi po behavior modification lang ang kailangan natin, kundi heart transformation. Ano po, maraming tao po kasi ang sinusubukang kontrolin ang bibig nila. Pero hindi naman po nila inaayos ang puso nila. At ayon po sa Biblia, ayon po sa salita ng Diyos, hindi po sapat ang pagbabago ng panlabas. Kailangan magbago rin po ang puso mo. Kaya nga po ang sabi doon sa Luke chapter 6 verse 24, sapagkat kung ano nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng bibig. Parang laman po yan ng baso. Kung ang laman po ng baso ay yun din po ang makikita kung sakaling matumba o matapon yun kapag naalog. Ano po? Kung tubig ang laman, tubig din po ang makikita dun kapag natapon. Kung soft drinks po, soft drinks din ang makikita dun pag natapon. Ano po? Ganun din po sa atin. Minsan kapag nasa mabibigat po tayong sitwasyon, dun po lumalabas ang totoong laman ng puso natin. Pangatlong mensahe po ay may babala din kapatid na may pananagutan po ang bawat salitang lumalabas sa bibig natin. Kahit hindi lang po basta mga salita yon, kapatid. Ano po? Sapagkat may accountability po ang bawat salita. Sabi po doon sa verse 36 to 37, basahin natin yung 36 mga kapatid. Sabi dito, tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinasabi niya. Verse 37, mawawalang sala ka o paparusahan batay sa iyong mga salita. Grabe po kapatid. Sabi po dito, bawat salita ay may timbang sa harap ng Diyos. Example po, sa Bible, si Apostle Peter, nung natakot po siya, tinanggi niya ang Panginoong Hesus ng 3 beses. At ang salita niya pong yun, yung pagtanggi niyang yun, ang nag-reveal ng takot sa puso niya. Pero nung nagbago po ang puso niya, nagbago rin ng mga salitang lumalabas sa bibig niya. Naging bold po siya sa pangangaral ng magandang balita.
So ano po ang dapat nating gawin mga kapatid? Ito po ang pang-apat at panghuling mensahe na ang Panginoong Hesus lang po ang may kakayahang magbago ng ating puso. Hindi po natin ito kaya. Hindi po kaya ito kapatid, nalinisin at baguhin ang puso natin gamit lamang ang sarili nating kakayanan at sarili nating pamamaraan. Hindi po kapatid. Sapagkat ang Panginoong Hesus lamang po ang may kakayanan at makakagawa nito sa buhay natin. Kaya nga po ang sabi sa Ezekiel chapter 36 to 36 verse 26, bibigyan ko kayo ng bagong puso at espiritu. Ang masuway ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Hindi lang po pusong babaguhin ng Panginoon, kundi pati buong buhay po natin. Sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creation. Kaya kapag ang Panginoong Hesus po ang pumasok sa buhay natin, binabago niya po ang puso natin, ang buhay natin, at naturally, nagbabago ang pananalita at pamumuhay natin. Kahit ang tanong po dito kapatid ngayon ay, ano po ang madalas lumalabas sa bibig mo? Complaining? Gossip? Galit? Pride? Bad words? O ito po ba ay puno ng encouragement, truth, grace, at ng Word of God? Dahil kapatid, iyan po ang salmin at reflection ng puso natin. Ano po? Again kapatid, hindi po aksidente ang bawat salitang lumalabas sa bibig po natin dahil ito po ay revelation ng ating puso. At kung gusto mong magbago ang pananalita mo kapatid, kailangan mong hayaan ang Panginoong Hesus na kumilos, na baguhin ang puso mo. At anong katugunan dito? Ibigay mo ang puso mo sa Panginoong Hesus. Suko mo sa Kanya ang buhay mo. Hayaan mong linisin niya ang nilalaman nito. Hayaan mong punuin niya ito ng katotohanan, ng biyaya at ng pag-ibig. At kapag bago na ang puso mo kapatid, magbabago din ang bawat salitang lumalabas sa iyong bibig at magbabago din ang buhay mo. Mga kapatid, piliin po natin palagi ang bawat salitang lumalabas sa bibig natin ay maging kapurihan, kaluwalhatian at kalugod-lugod sa ating Panginoon. Amen?